Samantala, makakausap naman po natin si Ginoong Dennis Barrion, Chief of Staff to the Executive Director ng LTFRB. Magandang hapon po, Ginoong Barrion. Magandang hapon po, GT, sa lahat po ng viewers natin. Hello? At sa ngayon po, paano po ang magiging sistema? Sir Barrion, naririnig niyo po ako? Opo, sir. Apo. Hello? Sige po. Yes, po. Paano po magiging sistema ngayon ng LTFRB dito sa mga huli nyo po na impound ng mga sasakyan dito po kaugnay ng kanilang mga linya at mga prangkisa? Opo. So, yan po, yung mga violations po yan na nahuli po ng MMDA. Ipo-forward po sa amin po yung report po. Tapos, i-hear po namin lahat po ng franchise violations po nila dito po sa LTFRB. Apo. At yung ito pong mga violations, bakit kumbaga parang yung nabanggit nga po ni Attorney Carlos, may proseso at may batas na pinagdaraanan. Meron ho bang paraan yung LTFRB para mas mapataas yung kanilang multa o di kaya parusa? Kasi kung sakali po na makawala na naman sila, uulit-ulitin lang naman ho nila yan . Ano po masasabi niyo rito? Sir, sa ngayon po kasi, tinatrack din po namin yung number of offenses ng isang operator po. So, usually po yan, kapag naka-third offense na po yan, subject for revocation or cancellation na po dun sa orders po ng valid franchises. In regards to the fines and penalties po, currently po pinag-aaralan na po ng board ng LTFRB na i-increase lahat po ng multa para po sa mga violations na yan. Opo. At yung pong yung pagkakataon o yung chance na mapalitan lang po, kung ma-revoke po yung unang franchise o lisensya, magpalit lang sila ng bagong pangalan, paano po yung monitoring nyo dito sa mga units naman o dito sa mga operators na magbabago lang po ng pangalan? Sir, yan po lahat naman po ng units na nagamit po nila. Naka-record naman po lahat yun sa database po namin. When it comes to issuing new franchises po, naka-moratorium na po tayo. Matagal na po hindi na po nag-i-issue ng mga bagong prangkisa. Opo. At kasi nga po, kaya ko na itanong ito dahil itong mga nakaraan, itong mga nagkaroon na aksidente, nagkaroon din ng kampanya itong LTFRB, dito sa mga kolorum na bus at yung mga kambal plaka, meron ho bang nabago dito sa strategy nyo para mas madali pong mahuli yung mga may kambal plaka, yung may mga doble-doble pong plaka na ginagamit ng mga operator? Opo, yun nga po, kaya nga po lumabas tong Oplan Goliath po, no? Dahil order nga po ni Secretary Abayan na you have to crack down lahat po sa kolorum buses. Ngayon po, just timely po, si Chairman Tulpino nakipag-coordinate po sa amin. So sabi naman po ni Attorney Bobit Gabera, maganda nga po yan dahil kung sa dati po ang problema namin po ay manpower, kulang po kami ng tao para po ituloy po yung kampanya na yan. Ngayon po, lumakas na po yung enforcement operations natin sa tulong po ng MMDA. Apo. Maraming salamat po, Ginoong Dennis Barrion, at tabayanan po namin yung iba pang updates dito po sa ginagawa nyong Oplan Goliath. Maraming salamat po sa Ginoong Dennis Barrion, Chief of Staff to the Executive Director ng LTFRB.